tsaka sa Sorsogon na talagang malalayo. Hmm. Sa Sorsogon talagang malalayo yung pinagpupuntahan namin doon. Araw-araw ko nagdadrive. Mula doon sa Albay, pumunta ako ng Sorsogon. 3 oras pa ako nag-drive. Tapos nag-stay Mhm. ako ng 2 araw doon sa pinuntahan namin. Tapos drive naman ako puntang Matnog. Kulang-kulang 2 oras pa uli. Mula doon sa papunta ng Camarines Sur, mula Sorsogon hanggang Camarines Sur, 5 oras pang drive eh. Mhm. Talagang puspuso na kada drive eh. Minimum 3 oras na drive araw-araw eh. Talaga. Hindi pa tayo naka-live, no? Wala pa, no? Meron na po. Naka-live na po. Naka-live na po. Meron na ba? Oo. Kanina pa ako hanap ng hanap eh. Sabi ko bakit parang hindi lumalabas sa ano ko. Sa page ko. Anyway, at least na-enjoy nyo naman yung ano nyo, yung Opo. Opo. pagbabakasyon mo. Ang ano lang, ang talagang nakakapagtaka lang diyan sa lugar ng Bicol, no? Eh, taga diyan naman ako. Pag pumasok ka na ng Sorsogon, sobrang ganda na. Hmm, Nagbabago yung itsura ng lugar, talagang kita mo napakaganda ng Sorsogon. okay. Kalsada pa lang napakaganda. Talaga. Yung lugar niya, ang ganda ng lugar niya. Para kang nasa Palawan. May pink beach pa, eh, no? May pink beach pa sila. Marami silang magagandang ano diyan sa Sorsogon. Pagka Mhm. nakapasok ka, yung kanilang gubat masyado pang napaka-preserve pa nung gubat nila, yung lugar nila. Tapos halata mong pinaganda yung lugar, yung coastal road nila magaganda. Malilinis yung mga municipalities, pag pumasok ka, malilinis. Lahat yung kalsada nila lahat may parking sa gilid. Hindi siya yung maliit lang na kalsada talaga. So, pwede naman pala yung ganun. Talaga. Parami muna tayo ng viewers natin bago tayo mag ano. Pero habang nagpaparami tayo, bati na rin muna tayo, no? So Yan. umpisahan ko na magandang ah, araw. Okay? Kasi pag bumati ka ng magandang gabi, sa iba hindi gabi. Okay? So Araw. good day to everyone sa lahat ng mga naabot nitong ating Grace Life Forum. Welcome po once again sa ating pong talakayan at isang makabuluhang gabi uli ang ating pong pag-uusapan. And we pray na ma-bless po kayo sa ating pong i-discuss. Exciting po itong topic natin ngayong gabi. So sa mga church members po natin at sa mga ibang mga kapatiran na followers nitong Grace Life Forum, good evening sa inyong lahat mga kapatid. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay. Okay, isang mabagpalang gabi sa lahat. Yan, sa ibang mga lugar nga. Sabi ni Pastor kanina, umaga. Kaya isang magandang araw at magandang umaga kung saan man kayo naroon. No? Kami po dito ay nandito para pag-usapan ang patungkol sa biyaya ng Diyos para maintindihan po natin o mas lalo pa tayong lumalim patungkol sa mensahe ng biyaya. Isang magpalang gabi po. Tapos po, Brother Joel. Yun. Ako naman English na lang, good day para mas safe. Kung ang Pastor Henry ay na isang makabuluhang pag-aaralan naman yung ating pag-aaralan, ako naman ay isang makasaysayang pag-aaral. Yun, no? Dahil baka yung iba hindi pa alam yung ating pag-uusapan o baka ngayon lang nila marinig. So meron pong kasaysayan to yung ating pag-aaralan ngayon. O isang kasaysayan na naman yung ating pag-aaralan. At yun ay puro patungkol sa biyaya sapagkat yun ay dapat nating mas maintindihan ng malawak at malalim. So ngayon magdadagdag tayo ng ating kaalaman, magpapatibay tayo ng ating pundasyon Yes. para sa pagkaalam sa biyaya ng Panginoon. So ang Shout out tabihan pala na lang bro kay po, ano Shout out kay Jed. yun si Jed pala. We miss you bro. Ah, we miss you bro. Ano pala, pastor. Sa isang mapagpalang araw po sa lahat. No? So ang tabihan na lang po natin yung ating i-discuss ngayon. Mhm. Meron na tayong Ang i-discuss natin ngayon ay yung Sorsogon. Ken Sorsogon B.
The next changer, parang ganun ba? Oo. Medyo underrated eh. Medyo underrated eh. Parang yung ating Greece na pinag-uusapan, underrated masyado, di ba? Oo. Medyo Pero at underrated least yan. na-enjoy mo yung bakasyon mo. Pasarap yung Opo. pasarap yung hindi Grace ka ni Lord yun. Grace ni Lord. mm, Kasi isipin mo, nag-drive ako ng 14 hours papunta. Pabalik ganun mm. din, 14 hours din ang drive ko. Kaya ko pala yun. Oh, kakapagod lang talaga. Nakapagod. Walang stopover yun. Ano lang, Meron naman, Meron yun. Hindi pwedeng wala. hindi mahirapan ka pag walang stopover. Nakakakangalay yun sa leeg pagka tuloy-tuloy. 24 Mm. hours, sakit mo yun. So, Anyway, so pwede na tayo magsimula at para makarami tayo. Marami naman sa mga viewers natin dito yung mga delayed na 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 nanonood no, yung mga after na ng pagkatapos. Anyway, so So, we can start today. Ano ba pag-usapan natin mga kapatid? so delayed or yung live, no, nanonood, ay Oo. salamat po sa inyo. At of course, pagpapatuloy po natin yung ating series doon po sa frequently asked question. Yung mga madalas na katanungan, no, sa ating isip o madalas itinatanong po natin about sa aral po ng biyaya ng Panginoon. Ang sabi nga natin kanina ay medyo underrated. Sa iba nga ay bago itong grace eh. Ano ba yan? Napapatanong sila ng ganun eh. Ano ba yung aral ng grace? Ito po ay hindi bagong aral. Ito po ay mula sa simula ng gawin ng Panginoon yung kaligtasan natin. Hindi man ito direktang sinabi mula sa bibig ng Panginoon yung salitang grace, pero ang mismong biyaya ay mismo yung ating Panginoon. Kaya dapat Yun. ito ay mas maunawaan natin ng malawak-lawak at medyo malalim-lalim. So tuloy-tuloy tayo doon sa ating frequently asked question. At ng mga nakaraang linggo ay napag-usapan po natin yung topic about does grace means we can sin freely? Oh, yung po ba ang aral ng Parang grace? license to sin. Oh, yun po yung gusto nilang palabasin kahit na wala naman tayong sinasabi na ganung aral. Wala din naman tayong pinalalabas no, sa ating sinasabi na license to sin o free ka na makagawa ng kasalanan o gumawa ng kasalanan. No? At pinaliwanag din po natin yan, no, na tayong mga naligtas, no, under ng grace, under ng biyaya ng Panginoon, under ng New Covenant ay of course alam natin na nagkakasala tayo eh, no, pero alam din natin na yung mga pagkakasala natin ay merong consequences or consequence na pwede tayong matanggap, kaya hindi natin ini-encourage ang sinuman na gumawa freely ng kasalanan kasi meron pong consequence, no? At alam natin yan, alam natin sa buhay natin yan. Piniwanag na rin natin ng mga nakaraan na hindi kalooban ng Diyos, no, yung pagkakasala ng mga Kristiyano, no. Ang ating pinaliwanag lang ay tayo pinatawad na sa lahat ng ating mga kasalanan from the past, present at dun sa future, pero hindi po yan nangangahulugan na freely ay pwede na natin gawin anuman yung maisip natin na pagkakamali. So, yun po sana ay nakapagbigay na ng kaalaman dun sa mga nakapanood, no. Kung gusto niyo pong balikan, pwede niyo pong balikan yung mga nakaraang topic po natin patungkol diyan, no? Pero ngayon po ay magpapatuloy po tayo, no, dun sa ating frequently asked question. So, noong nakaraang linggo, does grace means we can sin freely? Yun po yung topic, no? At napag-usapan po natin, halos tumutok tayo dun sa usapin na yon. Halos dun nga naubos yung oras natin eh, na kasi mas gusto natin mapalawakin yung pag-usap patungkol doon. Pero ngayon meron po tayong bagong pag-uusapan. Ito naman po ay what happens when believer sin under grace. Mm-hmm. Natanong niyo na ba yan? Natanong na ba natin yan sa isip natin? O naglaro na ba sa isip natin yan? No? Ano bang pwedeng mangyari kung sakaling ang mananampalataya, no, na naniniwala sa aral ng grace, no, under grace, no, sa tuwing siya ay nagkakamali, o siya ay magkakasala o magkasala, ano ba yung nangyayari? Ano ba yung mangyayari? No? Medyo lagyan natin ng laman yan. Ano ba yung response ng Diyos dun sa isang tao na naniniwala sa aral ng biyaya tungkol dun sa kanyang kasalanan? No, kasi di ba yung pinag-usapan natin nung nakaraan ay patungkol doon sa license to sin. Ibig sabihin, pag may license, walang consequence. No? Ibig sabihin, ayun ba ito tolerate ba ng Diyos? No, ano ba yung pananaw ng Biblia pag ang isang Kristiyano ay nagkamali o nagkasala? Ano bang pwedeng mangyari sa kanya?
Ano ba yung nangyayari sa kanyang spiritual na kalalagayan? At ano ba yung tingin ng Diyos sa kanya sa tuwing siya ay magkasala? So yun yung mga mahahagipan natin ngayon sa ating mga pag-uusapan. So ano po yung bagay na pwede nating matutunan dito? So Pastor, ano po bang masasabi natin dito? What happens when we sin under grace? No? Common belief ng majority ng mga Christians sa body of Christ, every time na magkakasala tayo, yung fellowship natin with God ay napuputol. No? Yan yung common belief. Na gusto ko lang muna sigurong i-share kung ano yung common belief, no? Bago natin na pag-usapan kung ano talaga ang nangyayari every time we sin under grace. Now, of course, kaya natin isinama yung salitang under grace kasi tayo mga Christians is under grace, no? We are living under the new covenant of grace. Hindi tayo nasa ilalim ng law, we are under grace. Kaya natin nabanggit yung under grace para mabigyan natin ng emphasis na kapag tayo ay nagkakasala under the new covenant of grace, ito talaga ang nangyayari. Now, common misconception ng marami, in fact majority ng mga Christians, ang common belief, every time we sin, una, yung fellowship mo with God nagkakaroon ng problema. You lose your fellowship with God. Tapos, kaya kailangan mo daw mag-repent, humingi ng tawad sa Diyos, confess your sins. Kaya nila ginagamit yung 1 John 1:9 kasi yun ang magpaparestore ng fellowship natin with God. So yun yung kanilang common belief. Tapos, pag hindi mo ginawa yan, nagkasala ka, hindi mo ginawa yon, you did not confess your sin, you did not repent of your sin, hindi ka humingi ng tawad sa Diyos, at nagpatuloy ka pa dyan, ang posibleng mangyari sa iyo, paparusahan ka ng Diyos, no? Pag magkakamalas-malas ang buhay mo, ikaw ay papaluin ng Panginoon Diyos. Tapos kung hindi ka pa rin tumigil dyan, nagpatuloy ka talaga, nagpasasa ka dyan sa kasalanan, posibleng mawala na ang kaligtasan mo. Iyan yung common belief ng maraming Christians every time na magkakasala tayo tapos hindi natin inayos agad, no? Parang nasa kamay natin yung pagsasaayos. Now, hindi tayo naniniwala na yun yung nangyayari every time we sin under grace. Okay? Now, we are not saying na pag ikaw ay nagkasala, okay lang at kahit wag mong talikuran yan. Hindi natin sinasabing wag mong talikuran. Hindi natin sinasabing magpatuloy ka dyan. At hindi rin natin sinasabi na walang consequence ang wrongdoing, no? Ang kasalanan. May consequence ang wrongdoing. May natural consequences yan. Pero hindi lang tayo sumasang-ayon doon sa eternal consequence na maapektuhan na yung yung kaligtasan mo. Okay? So, every time we sin under grace, yung fellowship natin with God hindi nawawala. Simply because yung fellowship natin with God is something permanent. Hindi siya nawawala. God has called us into fellowship, sabi ni Paul. God has called us into fellowship with Him. So yung fellowship natin with the Lord is not temporary. It is permanent. Okay? Tapos, pag tiningnan mo sa scripture, yung salitang fellowship, kasi mas maganda, tignan mo yung ginamit na batayan yung salitang fellowship. Makikita natin, yung salitang fellowship, ginamit ni Apostle Paul doon sa comparison between believer at saka unbeliever. No? Tingnan mo, itong sabi sa 2 Corinthians chapter, hindi pala 2 Corinthians, I mean sa, excuse me. Tama, 2 Corinthians chapter 6, sa verse 14, itong sabi ni Apostle Paul. Do not be yoked together with unbelievers, for what do righteousness and wickedness have in common? What fellowship, so dito niya binanggit yung salitang fellowship, what fellowship can light have with darkness? What harmony is there between Christ and Belial? Or what does a believer have in common with an unbeliever? So dito sa mga verses na to, binanggit ni Apostle Paul yung salitang fellowship at nilinaw niya kung anong ibig sabihin nito. He made a comparison. Gumawa siya ng comparison Sabi niya, anong fellowship meron ang righteousness sa wickedness?
anong fellowship meron ang light sa darkness? Anong fellowship meron si Christ at saka si Belial? So parang sinasabi dito ni Apostle Paul, yung salitang fellowship is something that you have joined together. Tayo, we are united with Christ. Kaya yung fellowship natin with Christ is something permanent. Inalis na tayo ni Lord from darkness, nilipat tayo sa light. Inalis na tayo ni Lord from the power of Satan, ni-rescue niya tayo, at ngayon ay nasa kamay na tayo ng Panginoon. He transferred us from the darkness to kingdom of light. Yun yung sinasabi ng Bible. So, fellowship with God is based on our relationship with Him. Hindi siya something temporary. Hindi siya nawawala. Yung fellowship natin with God is based on what Jesus has done on the cross. Not based on our performance or our behavior. So yun yung dapat na maintindihan natin. When we sin, dapat maintindihan natin, pag nagkasala tayo, we don't lose our fellowship with God. Because fellowship is not temporary. Yun yung nilinaw ni Apostle Paul dito sa 2 Corinthians. Yung anong fellowship meron ang liwanag sa dilim? Anong fellowship meron ang Kristo kay Belial? Anong fellowship meron ang karumihan sa kalinisan, no? Wickedness and righteousness. Wala. So, yung word na fellowship talks about your relationship with God. Wala na tayong relasyon dun sa kabila, sa darkness. So, hindi nawawala yung fellowship natin kapag tayo ay nagkakasala. Yun yung malinaw sa Bible. Now, merong isang verse in the Bible that talks about what happens when we sin. Pero hindi na akong sasagot nun. Ipapasa ko na sa inyo. Okay? Binigay ko lang yung common misconception, common belief ng majority ng Christians kapag tayo ay nagkakasala. Yan yung madalas na naiisip nila. You lose your fellowship with God. Na nawawala yung fellowship mo with God. Okay, nakita natin, based on the scripture, fellowship is permanent. God has called us into fellowship with Him. At yung fellowship has something to do with your relationship with God. Nilipat niya tayo from darkness to light, from dominion of Satan to kingdom of light. So ngayon, fellowship na tayo with God. Ito rin yung sinabi niya kay di ba? Dagdagan ko lang. Yung sinabi ni Apostle John doon sa letter niya in 1 John. Sabi ni Apostle John doon sa mga kausap niya, we want you to have fellowship with us. Doon sa mga kausap niya in 1 John chapter 1 sa verse 3. We want you to have fellowship with us. Our fellowship, sabi niya, our fellowship is with the Father and with the Son. So, etong mga taong ito, wala pang fellowship sa kanila. Tapos sabi niya, ang fellowship namin is with the Father and the Son. Kaya ito yung sinasabi ni Apostle Paul din, anong fellowship meron ang believer sa unbeliever? So, yung fellowship is something na may kinalaman sa yung relationship sa Diyos. At hindi napuputol yun because of sin. Hindi nawawala yun because of committing sin. Dugtong-dugtong yan di ba? Kasi naniniwala tayo, our sins are totally forgiven. Completely forgiven, 100%. Including future sins. Kasama pati future sins sa mga nagagawa sa mga pinatawad ng Diyos sa atin. Hindi tayo pinatawad ng Diyos past sins lang. So we are forgiven completely, even future sins. Sa totoo lang, kung hihingi ka ng tawad sa Diyos sa paniniwala mo na naputol yung fellowship mo with God because of sin, pag humingi ka ng tawad sa Diyos, kung maririnig mo lang ang salita ng Diyos, kung magsasalita ang Diyos, kakausapin ka regarding sa kasalanang ikinukumpisal mo, hinihingi mo ng tawad sa Kanya. Posible itong sabihin sa iyo ng Diyos Anak, there is no more sin to forgive. You don't need additional forgiveness. Kasi lahat ng sin mo, lahat ng kasalanan mo, binayaran ko sa cross. Sabi ng Hebrews 10, di ba? By one sacrifice. Once for all, lahat ng kasalanan natin has been forgiven. Hebrews 10:14, di ba? For all time, one sacrifice for sins nung si Jesus ay namatay. Yung sacrifice ni Christ is good for all time. So kung magsasalita si Lord sa atin, kung humihingi ka ng tawad sa Kanya, sa paniniwalang yung fellowship mo with God na putol,
probably ang maririnig mong sasabihin sa'yo ni Lord, eto, anak, there is no more sin to forgive. Lahat ng kasalanan mo ay nabayaran ko na sa cross ng Calvary. Ngayon, ang problema sa maraming Christians, naniniwala rin sila nung namatay si Kristo, binayaran niya lahat ng kasalanan natin. Kaya lang, hindi nila maarok yung etong kasalanang nagawa ko na ngayon lang, kasama sa nabayaran at napatawad. Kaya iniisip nila, etong kasalanang nagawa ko, what happens to me when I sin? Etong kasalanang nagawa ko, nagpaputol ng relasyon ko sa Diyos. Nagpaputol ng fellowship ko. Maling isipin yon. Kasi nga, yung kasalanang kagagawa mo pa lang, kasama yon sa binayaran ng Panginoon at napatawad na. There is no more sin to forgive. Okay? Anyway, may nabanggit ako kanina na ang magpapaliwanag na lang, kayo na lang, na merong specific verse in the Bible na nagsasabi what happens to us when we sin. O, kayo na magsabi kung anong version. Ano ni Jerry yan? Babatuhan na ni Jerry yan. Si Jerry. May dagdag ko lang dun sa yung sinabi ni Pastor Gaya, no? Ang una talaga na naramdaman ng mga Christian, mga believers is yung fear na napuputol yung fellowship. Pero napakalinaw, no? Paliwanag ni Pastor na permanent yung ating fellowship sa Diyos. Tapos isa pa sa common na maramdaman, balik tayo sa ating tanong pala, ang tanong na ito ay nakasentro sa mga believers, di ba? Ang tanong natin ay what happens when believers sin? Kasi iba naman yung unbeliever kasi possible. May nakakarinig din sa atin ngayon na yung wala lang, na dumaan lang sa wall nila. So pero mostly naman sa ating mga viewers is believers. So magsisentro tayo dun sa mga believers. Ngayon, tayo mga believers, mula nang naniwala tayo kay Christ, when we naniwala tayo dun sa finished work ni Christ, ang sabi sa Bible, we are a new creation, no? Ano na tayo? Sabi sa 2 Corinthians, therefore if anyone in Christ, we are a new creation. The new creation has come, the old has gone. So parang yung maramdaman natin na mawawala yung fellowship, tapos minsan dagdag pa yung loss of joy, yung parang hindi na tayo masaya kasi nandun nga yung takot sa kaparusahan ng kasalanan. Pero sabi nga sa Bible, we are a new creation, we are in Christ. Ang nature na natin, wala na tayong sinful nature kasi tapos na yung issue ng kasalanan sa atin. Pero hindi natin sinasabi na pwede na tayong magkasala. Pwede tayong gumawa kasi talaga namang ang Christian pwede pa rin magkasala. Pero focus tayo doon sa sinasabi ng Bible na kung tawagin natin yung ating mga sarili as believer, so ibig sabihin, niwala tayo kay Christ, wala na yung the old has gone. We're a new creation. So, nature natin na kumbaga medyo normal yung sabi natin normal yung parang natakot tayo sa yung mawala yung fellowship, tapos yung mawala yung joy natin kasi hindi naman talaga tayo na makasalanan kasi tapos na yung issue ng kasalanan. Tapos yun lang ang nangyayari, ang issue lang doon is yung ating takot, no? Yun yung ating nararanasan. Pero may nabanggit nga ni Pastor kayo na yung sinasabi ng Bible about doon kapag ang Christian ay nagkasala. Diba? Sabi sa 1 John, sabi doon, my dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. So yung sinasabi natin, yun na yun we are in Christ. We are a new creation. Tapos pag tayo nagkasala, meron tayong advocate. Siya yung parang nagsisilbing parang abogado natin. Yes. Pero of course, bilang Kristiyano, kasi parang pwedeng sabihin ng iba, so pwede na tayong magkasala, meron pala tayong abogado. Hindi naman po natin sinasabing ganon. Tayo lang ay Kristiyano na minsan nahuhulog sa pagkakasala, na-tempt na magkasala, pero pag tayo ay nagkasala, ang Bible na po yung nagsabi, meron tayong advocate. At si Jesus yon. So linawin lang natin na si Jesus lang yung ating advocate. Hindi po kung sinong tao na pwede tayong manalangin tapos sila yung manalangin para kapatawad tayo. Ang kapatawaran tayo no? Si Jesus lang po yung ating advocate. So Bible po ang nagsabi niyan sa babasa natin sa 1 John. Chapter 2. Yeah, ayan, chapter 2 po. Opo.
So, ayun lang po. Actually nga, dagdag ko lang, wala namang ano eh, yung takot natin kasi minsan, doon sa kasalanan, takot tayo sa kaparusahan. Eh, minsan di natin naisip, maliit o malaki yung kasalanan, parehas lang ng kaparusahan yun eh. For the wages of sin, diba? Iisa Tapos, lang, ano? o isa lang. Tapos yung fear natin, mawala yung fellowship sa maliit na kasalanan. Anong pinagkaiba dun sa mga sa malaking kasalanan? Hindi, tama yung ano, bro, maisingit ko lang, ha. For the wages of sin is death. Yes. Hindi, for the wages of sin is you lose your fellowship with God. Di ba? Iisa lang yung ano eh, no? Iisa lang yung kabayaran ng kasalanan eh. Isa lang. Kamatayan. Ayan. Tsaka tama yung sabi mo, mapamaliit, mapamalaki, isa lang yung kabayaran. Death. So hindi yung you will lose fellowship o mawawalan ka ng trabaho, magkakasakit ka, o mamala sila buhay. Maganda yung sinabi mo, maganda yung sinabi mo. Bro Joel, anong... Ganda yung ano, ganda yung paliwanag ni Brother Jerry. So, ang tao lang naman kasi nagkakategorize ng kasalanan eh. Mula dun sa moral standard na dinideclare ng tao o iniimbento ng tao, yung tao lang yung nagkakategorize. Dahil dun sa mindset ng law. Diba? Kasi dun sa law, merong ano yan eh, di ba? Merong kanya-kanya kung ano yung kasalanan mo, ganitong mangyari. Kasalanan mo, ganitong mangyari. So, yun ang iniisip ng ano, yun yung iniisip ng mga believers na merong malaki, merong maliit, na pag medyo slight lang, parang masasabi nila, ito civil lang naman to. Diba tayong tao, meron tayong mga civil law eh. Meron tayong administrative. Yun yung mindset ng law. Pero dahil dun sa ating spiritual na kalagayan, sabi ng Bible, we are under grace. Malaki man yan o maliit sa paningin mo, sa paningin natin, we live under, yung kasi pa kasi ng mga Kristiyano, they live under law eh. Pero kaya nga tayo under grace eh. Binayaran na ng Panginoon niya, malaki man o maliit sa paningin mo. Sa Diyos wala namang malaki o maliit. Yun ang sabi kanina ng Brother Jerry. So lahat yan ay bayad. Kaya yung ating fellowship ay hindi na sisira, hindi nawawala. Kaya yung bamagit kanina ng Pastor Henry, yung sinabi ng Apostol Pablo, anong fellowship meron ang unbeliever sa believer. Of course, yung mga believer at unbeliever, wala silang common denominator pagdating sa spiritual aspect ng buhay. Tama. Diba? Yung common denominator natin, mga Kristiyano, we have relationship with the Father because of His Son, Jesus Christ. Na merong nagko-connect sa atin, we are from darkness, then into light, nasa liwanag na tayo ngayon. Pag tayo nagkakasala, hindi na para ibalik pa tayo sa darkness. Posible ang nadidiliman lang sa atin yung kaisipan natin. Kasi posible hindi natin makita yung tama dahil nadidiliman tayo. Yung mga gusto nating gawing pagkakamali. Pero yung spiritual na kalalagayan natin, hindi yun nagbabago. Nananatili tayo na anak ng Diyos, nasa liwanag na tayo. Kaya mabuhay tayong nasa liwanag. Yun yung pinapaliwanag po kanina ng ating mga kasama ng Pastor Randy at ng Brother Jerry. So, ano pa pong pwede nating Pastor, sabihin kayo. Sige, meron ako idadagdag bro. Diyan sa kinote ni Jerry, sa 1 John chapter 2, malinaw na ito yung nangyayari. Every time na ang mga Christians nagkakasala. Sabi ni John sa chapter 2, sa verse 1, basahin natin yung buong verse. Sabi niya, my dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. Tuloy natin sa verse 2. He is the atoning sacrifice for our sins. And not only for ours, but also for the sins of the whole world. Now, dito sa mga verses na ito, malinaw na ipinahayag ni Apostle John, what happens when we sin? Pero bago ko puntuhan yun, meron siyang magandang unang sinabi rito para siguro i-clarify lang din natin sa mga nanonood na hindi talaga din yung pagdating sa grace message, hindi talaga siya tinotolerate yung kasalanan. Sabi dito ni Apostle John, ganito I write this to you so that you will not sin. So, ang direktang mensahe ni John sa mga sinulatan niya
Do not sin. Ayaw niyang magkasala yung mga sinulatan niya. Same with us. Ganon din naman yung gusto natin mangyari sa mga kapatiran, sa mga members natin in the church. Ang mensahe natin sa kanila, also, umiwas kayo sa kasalanan. Don't sin. Tapos, itong sabi niya, but, meron siyang but eh. But if anybody does sin, so parang sinasabi ni Apostle John, huwag kayong magkasala, umiwas kayo sa kasalanan, pero if anybody does sin, parang sinasabi niya, umiwas kayo sa kasalanan, pero talaga namang isang araw, magkakasala at magkakasala kayo. Okay? Parang ganun yung sinasabi niya. Umiwas kayo sa kasalanan, pero alam kong isang araw magkakasala kayo. Kaya sabi niya ganito, don't sin, I write this to you so that you will not sin, but if anybody does sin. So pag nagkasala ka na, what happens to you? Etong sabi ni John. Ang sabi ni John, meron kayong dapat malaman. Hindi meron kayong dapat gawin. Kasi karamihan ganitong iniisip eh. Pag nagkasala sila, step 1, itong gawin mo. Magpakumbaba ka sa Panginoon, mag-repent ka, confess your sins. So yun yung mga steps na gagawin mo. Okay? Kung sa Katoliko ka, pag nagkasala ka, okay, punta ka sa confession na booth, no? Tapos ando doon yung pare, antabayanan mong pumasok yung pare doon. Tapos mangumpisal ka doon sa pare para mapatawad ka. Okay? Kung Christian ka naman, iniisip mo, ay hindi ko kailangan yan. I can go directly to God. Okay? At doon ako sa kanya, hihingi ng tawad, mangungumpisal. Now, nilinaw dito ni Apostle John, when we sin, wala siyang sinabing kailangan nating gawin. Pero meron tayong kailangang malaman. Ano yon? So sabi niya, when we sin, we have an advocate with the Father. Ang linaw nun. Tingnan mo babasahin ko ulit. Ito sabi ni John. If anybody does sin, we have an advocate with the Father. He did not say, if anybody does sin, you must, or we must, confess our sins, repent from it, turn away from it. Hindi niya sinabing you have to do something when you sin. Ang sinabi niya, we have an advocate. So in other words, pag nagkasala ka, walang utos si Apostle John na meron kang dapat gawin, pero meron siyang sinabing meron kang kailangang malaman. Ano yun? We have an advocate with the Father. Ang ganda ng salitang advocate eh. Yung word na advocate sa salitang Greek, parakletos. Na ang ibig sabihin, sabi nga ni Jerry, abogado, attorney, nagdidepend sa atin, dumidepensa. Na anong dinidepensa ng Lord sa atin? Anong ina-advocate niya sa Father pag nagkasala tayo? Kasi yung sabi ni Apostle dyan eh. If anybody does sin, pag nagkasala tayo, Jesus is advocating for us to the Father. Nag-a-advocate si Lord. Anong advocate? Dinidepensahan tayo. Ano yung dinidepensahan niya sa atin? Sinasabi ba ni Lord sa Father na ganito? Ini-imagine ko lang, no? Sinasabi ba ni Lord sa Father na ganito? Ama, pagbigyan mo na yan si Henry. Minsan lang naman uli matukso yan eh. Okay? Pagbigyan mo na. Hindi naman parating gumagawa ng kalokohan yan eh. Paminsan-minsan lang. Pagbigyan mo na. Hindi ganon. No? Hindi nagtotolerate ng kasalanan ng Panginoon. Ang ina-advocate niya is this. Tingnan nyo sabi doon sa sumunod na verse, sa verse 2, He is the atoning sacrifice for our sins. Okay? Sa ibang version niyan, propitiation. No? Mas magandang term yung propitiation. Eh. Yung nagtanggal ng galit ng Diyos dahil doon sa sacrifice ni Jesus. No? Okay, so parang sinasabi ni Lord, pag nagkasala tayo, He is advocating with the Father para sa atin. Ang ina-advocate na sa atin, yung kanyang sakripisyong ginawa sa cross. So kung nagkasala tayo, our Savior, our advocate, is reminding the Father doon sa kanyang sacrifice na ginawa, na kung saan lahat ng kasalanan natin ay kanyang binayaran. So yung kasalanan nagawa natin na ngayon lang, if Jesus will advocate to the Father, i-remind niya ang Father na yung sacrifice niya on the cross, sufficient, no? Sapat yon para dun sa kasalanang nagawa
ni Henry. Even yung future sins na magagawa niya pa, kasama yon sa kanyang binayaran at napatawad. So he is advocating with us. So yung relationship natin sa Diyos, yung fellowship natin sa Diyos, hindi yan na naapektuhan kapag tayo ay nagkasala. Walang ganong pangyayari. Oo. Feeling mo lang yon. Alam niyo kung bakit? Kasi since yan yung naituro sa atin ng ating mga pastor o nagtuturo sa atin sa simbahan, akala mo tuloy talaga nawawala yung fellowship mo with God. So parang naggi-guilt trip ka ngayon. Naggi-guilt trip. Okay, guilt trip. Ang feeling mo, yung relasyon mo sa Diyos ay naputol. No? Yung relasyon mo sa Panginoon, hindi ka na worthy na lumapit sa Panginoon kasi ikaw ay marumi, yung ganito, ikaw ay nagkasala. Si Lord parang galit sa'yo. Tinalikuran ka na ni Lord. Nababalik lang yun pagka ikaw ay humingi ng tawad at mag-repent para si Lord, okay uli kayo. So, yun yung feeling. Feeling lang yun actually. Walang biblical basis doon. Okay, feeling lang yun. Etong sinasabi ni John. Every time you sin, etong sabi ni John, we have an advocate. We have an advocate with the Father. So, hindi yung fellowship mo nasisira. But then again, hindi natin sinasabi, since hindi naman pala nasisira at okay naman, nag-advocate pa nga si Lord, pwede ka nang magkasala kahit gaano karami pa yan, no? Mag-set ka na ng world record for sin, pwede na. Hindi ganun. Walang ganun. Oo. Kasi naniniwala naman tayo kung matino kang Kristiyano, hindi mo mararamdaman na ganun ang gusto mong gawin. Di ba? Walang ganun. Kasi unang-una, nung na-born again tayo, sabi nga ni Jerry kanina, we become new creation. Nung kumilala tayo kay Lord, nung sumampalataya tayo sa Panginoon, naging bagong nilalang tayo. Binigyan tayo ng Lord ng bagong puso. Yung puso na yan na binigay sa atin ng Lord, masunurin yan sa Panginoon. Ang desire ng puso na yan is to please God. Yan yung gusto ng pusong yan. Tapos binigyan pa tayo ng Lord ng Holy Spirit. The Holy Spirit lives in us. Even Jesus Himself lives in us. So, mamomotivate ka to do what is right. To live a life pleasing to God. Diba? So, kung ikaw yung Kristiyano na wala kang desire to do what is right and to live a life pleasing to God, most likely, hindi ka pa new creation. Yung heart mo hindi pa nababago. You don't have a new heart. The Holy Spirit do not reside in you. Jesus Himself does not lives in you. So, yun lang yun. Pero kung Christian ka, you are a new creation, you have a new heart, obedient heart na nagde-desire to please God, Jesus and the Holy Spirit lives in you, malabong ang desire mo is to commit sin. Malabo. Ang desire mo is to live a life pleasing to God. But then again, dahil we are living in a fallen world, hindi ibig sabihin, hindi ka magkakasala Magkakasala at magkakasala ka. Diba? Pero pag nagkasala ka na, kung hihingi ka ng tawad sa Diyos dahil naisip mo, nagkasala ka at yung fellowship mo nasira, hindi gano'n na nangyayari. Sasabihin lang sa'yo ni Lord kung hihingi ka ng tawad, anak, there is no more sin to forgive. Kasi lahat ng kasalanan mo, binayaran ko na yun sa krus eh. Lahat ng kasalanan mo, pinatawad ko na yun. Lahat ng yun ay kasama sa binayaran ko. No more sin to forgive. Kaya nga, hindi natin kailangan ng karagdagang kapatawaran. We don't need additional forgiveness because we are completely forgiven. Okay? Isa sa talamak na lagi kong naririnig, yung salitang manumbalik ka na sa Panginoon. Yes, oo. Totoo. Diba? Yun yung laging sinasabi ng marami, manumbalik eh. Parang kala mo naman na wala talaga sa Panginoon. Di ba? Yun ang magandang tanong dun eh. Yung pag tayo ba'y nagkasala, nawawala tayo sa Panginoon. Yung umaalis ba tayo sa Panginoon o umaalis ba ang Panginoon sa atin? Kasi di ba pagka manumbalik, ibig sabihin, umalis. Di ba? Kung ang babatayan natin, Brad, yung
scripture kasi sabi ng Bible, pag yung talagang genuine yung conversion. Ibig sabihin, talagang tunay na naging anak ng Diyos, tunay na sumampalataya sa Lord. Di ba pangako ng Panginoon, the Holy Spirit will be with you and in you and will be with you forever. Hindi naman hindi ka iiwan ng, sabi nga, I will never leave you nor forsake you. Kaya lang, ang nangyayari kasi kadalasan, pag hindi kasi sabihin nating aware yung Christian tungkol dyan sa wonderful truth na yan, napakagandang truth na yan, i-entertainin niya yung accusation ng demonyo sa kanya, no, na magbalik ka na lang sa dati mong ugali kasi ganun ka pa rin naman, wala ka lang binago. So, ang nangyayari ngayon, nag-guilt trip siya. At doon pumapasok yung term na nag-backslide na siya kasi tinatamad ng magsimba, tinatamad ng mag-participate sa church. So, kaya ngayon nagagamit yung salitang manumbalik ka na. But the truth of the matter is, kung totoong naging believer yan, at ang Holy Spirit ay nanahan sa kanya, hindi naman siya iiwan ng Holy Spirit eh. Naging inactive lang siya. Okay, siguro yung tamang term. Maging active ka na uli. Siguro dapat huwag na yung manumbalik. Maging aktibo ka na uli. Diba nag-backslide yung nag-slide ka pababa? Oh. Kasi nga backslide eh. Sabi nag-slide ka pababa. Totoo. There's no such Ano mo sabi mo dyan, Brother Jerry? Yun lang, yun yung kagandahan po ng ganito nga ginagawa natin, yung sa tayo ng biyaya. Kasi yun nga po, mabigat yun na maramdaman mo yung fellowship mo kay Lord nawawala. Kasi yun yung natin eh. Yun yung doon tayo patungo. Tapos pag nawala yun, impyerno tayo pupunta. Diba? Ngayon, itong mga pinag-usapan natin kanina, ang dami nating verses na binanggit, lalo po kay Pastor Henry, na yun yung katotohanan na magbigay sa atin ng peace. Kasi isa sa nawawala sa atin minsan, yung joy kapag andun na yung fear, wawala na. So, pero, sabi nga kanina, nabanggit niya kay Pastor, meron tayong advocate, na siya yung nagbibigay ng, meron siyang may kapurusan ng kasalanan, siya din yung nag-provide ng advocate. So wala talaga tayo wala tayong, kung genuine believer tayo, wala po talaga tayong problema. Yes. Pero ganoon nga po, hindi tayo hindi pwedeng gumawa ng kasalanan, although nandito tayo sa fallen world. Pero pagdating sa kasalanan, wala, may advocate tayo with the Father. Sa totoo lang, importante. Kaya itong ginagawa natin is very, very important. Kasi yes. Naobserbahan natin in the body of Christ, mas marami yung ang dinidil sa mga Christians kapag nagtuturo is yung emotion eh, no? Na baseless naman 'yon. Now, we're not saying na walang epekto 'yon sa pagbabago ng isang tao. Meron naman 'yon, kaya lang hindi long lasting 'yon eh. Dapat talaga maging grounded sa salita ng Diyos ang bawat Christian. Ang basis mo parate ng relasyon mo sa Panginoon, yung nakasulat. Ano yung sinasabi ng Bible? Kasi kung be-base ka sa emosyon, be-base ka dyan, fluctuating yan eh. Yung emosyon eh. At hindi yan mapagkakatiwalaan. So dapat doon karate sa salita ng Diyos. Tingnan mo, may mga Christians na ganito, no? Naalala ko one time, meron tayong isang praise team member lumapit sa akin, nagpaalam na hindi muna siya kakanta. Naka-assign siya nung araw na yon. Sabi ko, bakit? Ba't di ka kakanta? Kasi pastor, feeling ko hindi ako karapat-dapat. Kaya napakadrama no? Bakit ka naman di karapat-dapat? Kasi kaninang umaga nag-init yung ulo ko. Medyo nagtalo kami nung kasama ko sa bahay. Nag-init ang ulo ko, no? Parang pakiramdam ko parang hindi ako karapat dapat humarap sa Panginoon at i-lead yung mga tao in worship. Okay. Now, saan niya binase yung kanyang yung kanyang paniniwala na hindi siya karapat dapat humarap sa Panginoon dahil doon sa nangyari? Sa feelings, no? Pakiramdam mo lang 'yon. wala kang biblical basis doon. Na bakit mo nasabing hindi ka nakarapat dapat sa Panginoon? Dahil doon sa sabihin nating mistake na nagawa mo o sabihin nating kasalanan na nagawa mo. Ito na nga sabi ni Lord, no? Doon sa chapter 1 ng chapter 2 ng verse 1 sa 1 John.
I write this to you so that you will not sin. Of course, gusto ni Lord, huwag kang magkasala. But, sabi niya, but, if you commit one, if anybody does, na lahat naman talaga magkakasala pa rin, we have an advocate with the Father. So pag nagkasala ka, at the moment of committing sin, andi dito na ngayon si Lord, may isa pang ministry ngayon na nasa langit na siya. He is advocating for us. Dinidepensahan niya tayo, nag-aabogado siya sa atin. Now, hindi niya tinotolerate yung ginawa natin. Ang dinidepense niya para sa atin, yung sacrifice niya on the cross. Sabi sa verse 2, He is the atoning sacrifice for our sins. So, ito yung nangyayari in the spirit realm pagka tayo ay nagkakasala. Baseless yung nasira yung relasyon mo sa Diyos, hindi ka na worthy na lumapit sa Panginoon. Actually, alam mo kung saan galing yun? Yan ay accusation ni Satan sa buhay ng mga believers. Kasi sa Bible, sabi ng Panginoon, He is the accuser of the brethren. Okay? Ina-accuse niya raw tayo night and day. Diba? Yan yung madalas na, yan ang pinagkakaabalahan ni Taning sa buhay ng mga Christians. No? Yung i-accuse ka. Pag nagkasala ka, nakakita siya ng pagkakataon, nagkasala ka, yan, i-accuse ka na niya. Gaano ba karami yung mga alipores ni Satanas para pakilusin niya at lahat tayo ay pag nagkasala ka, every time you sin, i-accuse ka. Oh, katulad ka pa rin ng dati. No? Huwag ka na magpatuloy. Hindi wala ka naman pinagbago. So ikaw ngayon, mararamdaman mo, ganun pa rin ako. Mabuti pa nga, ituloy ko na lang itong dati kong ginagawa. Okay, hindi ba ako karapat-dapat? I-trace ninyo, karamihan ng mga Christians na medyo nanlamig sa kanilang spiritual walk with the Lord, ang feeling nila na ko-condemn sila, may guilt trip sila, since hindi ko naman nasusunod ang kalooban ng Diyos, mabuti pa nga, wag na muna akong sumunod, dito na muna ako. Accusation yun ni Satan na hindi dapat entertainin. Because the truth of the matter is, every time we commit sin, si Lord, He is advocating towards us. He is advocating for us to the Father. Yun ang sinasabi ng Bible. Accusation pastor na Satan na nagtuturo yung religion. Ano? Accusation pastor na Satan pero nagtuturo yung religion. Yes, correct. Ginatuungan pa ng religion. Nagagatong talaga yung religion. Kaya ayoko ng religion eh. Pag tinanong ko ng religion mo, wala akong religion. Basta under ako ng New Covenant. Maganda yung yung church ni Dr. Faglia. Ang pangalan ng simbahan niya dati, Church Without Religion. Ang galing ng pangalan niya. Simbahan niya, Church Without Religion eh. Tanong doon, yung nagtuturo ng gano'n, kung yun ay accusation ni Satan, tapos tinuturo ng religion, sinong nag-udyok sa religion? Aha. Hindi na ako magsasalita kasi kung yun yung sinasabi, yun yung accusation ni Satan, tapos yun naman yung pumapasok sa mga tinuturo ng nasa religion, diba? Merong power under dun sa religion kung anong power ba yun na bakit nila naiisip yung mga ganyang bagay. Now, by the way, hindi natin sinasabi na of course dahil sa wala ka ng akusasyon na matatanggap at yan ay meron ka ng advocate, okay ka nang magkamali. Okay ka nang magkasala. No, wag niyo po kami mapagkamali. Ang gusto lang po namin ipaalam sa iba ay yung laban po ng knowledge tsaka ng action. Kasi ang religion, pagka nagkamali ka, ang sasabihin sa iyo, gawin mo to. Bumawi ka, manumbali ka. Yun ang sinasabi ng religion. Pero ang sinasabi ng Bible, ito yung dapat mong maunawaan. Ito yung bagay na dapat mong malaman. Ito yung bagay na dapat mong maintindihan. Meron nang nagbayad ng kasalanan mo. Yes. At napatawad na lahat. Pagbabayad ng kasalanan mo na yan, dapat pumanatag ka na. Correct. At mula doon sa kapanatagan na meron ka, ay maglilingkod ka mula doon. Yes. Hindi yun yung dapat kumbaga pinagmumulan ng paglilingkod mo na panatag ka. No, hindi para itolerate ka. Dahil ang katotohanan naman, biniyaran talaga ng Diyos yun. Kahit nga hindi mo pa ginagawa yan, alam na ng Diyos na gagawin mo yan eh. Wala nang kulatan na nangyayari dyan eh. Alam ng Diyos na magagawa mo yan. Maganda yung term mo
wala nang gulatan, ano? Ikaw magugulat ka pa. Pero si Lord, Oo. hindi na magugulat dun eh. Oo. Wala nang ano. Kasi nung Buti nga, namatay di si ba? Jesus on the cross, no? Nung namatay si Jesus on the cross, lahat ng kasalanan natin future sins yun eh. 'Di ba? Kasi more than 2,000 years ago nung namatay siya eh. Lahat naman ng kasalanan natin noon eh wala pa. Okay? Pinanganak ka kailan lang. So, yung past, present, and future sins mo, lahat yung future sins. So, in other words, si Jesus parang kung titingnan mo mabuti, isipin mo mabuti, when he paid for the penalty of our sins, he looks at the timeline ng lahat ng kasalanan magagawa ng tao, no, including yung mga ipapanganak pa hanggang sa huling sandali bago siya bumalik. Lahat ng 'yun included sa kanyang sacrifice eh. Pero tama yung sabi mo, Brad. Wala nang gulatan 'yun para kay Lord. Magkaiba kasi pastor yung ano, 'di ba nagkamali ka. Magkaiba yung babang ka kinabukasan at maglilingkod ka nang iniisip mo wala kang problema sa Diyos. Doon sa mga Correct. tao, may problema ka kasi siyempre yung tao ano iniisip sa iyo eh. Pero Yes. at least ang inatupag mo na lang yung iniisip ng tao sa iyo, 'di Mm. ba? Hindi na mo na iniatupag pa kung ano pa yung iisipin ng Diyos kasi bayad na yun eh. Pero ang Yes. religion kasi, problema mo na yung inisip ng tao sa iyo, problema mo pa yung sa Diyos. Mm. 'Di ba? Tama. Ganun ang religion eh. Binigyan ka pa tuloy lalo ng bigat eh. Imbis ang iniisip mo na lang ngayon, paano ka makabawi dun sa napagkamalian mo? Yung iniisip sa iyo ng mga tao na nakakita ng pagkakamali mo, yun na lang ang dapat iniisip mo. No, yung sa Diyos, okay na yan, settle na yan eh. Ang gagawin ng religion, hindi, may problema ka sa tao, may problema ka rin sa Diyos. 'Di ba? Dinoble pa tuloy. Yun yung bagay na gusto ng Diyos maunawaan mo. Na wag mo nang intindihin yung patungkol sa Diyos kasi bayad na nga yon. Okay na yon. Ang natupagin mo yung nagawan mo ng mali na tao. Mm. Uh, Yes. yun lang po. No, gusto lang po natin no, na tayo mga nasa biyaya, maintindihan natin na mapanatag yung ating kalooban na maglilingkod tayo na wala nang dagdag na bigat. Wala na siyang dagdag na bigat kasi okay na eh. Okay na po yun sa harapan ng Diyos. No? No. Of course, sa tao, ang tao lagi namang pa ano-anong naiisip eh. Siyempre, Maganda yung sinabi mo kanina. Sa Diyos wala ka ng problema. Maaari sa tao meron, pero sa Diyos. Kasi sabi ng Bible, 'di ba, sa Romans chapter 5, sabi ni Apostle Paul, we are justified by faith. Ano ang naging resulta? We have peace with God. So meron tayong between us and God, meron ng kapayapaan eh. Yun yung resulta ng justification natin eh. Nagkaroon tayo ng peace with God. 'Di ba? Ang Diyos hindi nagalit sa atin. 'Di ba? Kasi nga namatay na si Jesus para sa lahat ng kasalanan natin. Hindi nga lang kasalanan natin eh. Sabi ni Apostle John, 'di ba? He is the atoning sacrifice for our sins, not only of our sins, but of the sins of the whole world. Isipin mo kahit yung kasalanan ng mga unbeliever pa kasama dun sa binayaran ni Jesus. But that doesn't mean ligtas silang lahat o ligtas na tayong lahat kasama sila. Hindi, universalism teaching yun, okay? Yung lang kasalanan nila kasama sa binayaran ni Jesus, pero hanggat hindi sila sumasampalataya sa Panginoon at sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus, hindi rin sila maliligtas. Kasi may kondisyon para maranasan nila yung kapatawaran ng kasalanan na-accomplish ni Jesus. And that is to believe in Him. Yun yung sinasabi ni Lord, di ba? In John 3:16. For God so loved the world, He gave His only Son. Whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. So, kailangan sumampalataya pa rin. Pero yung kasalanan nila, no? Yung kasalanan ng kapitbahay mong lasenggo, o yung kasalanan ng kapitbahay mong adik, kasama yun sa binayaran ng Panginoon. Yun yung sinabi sa 1 John chapter 2 din yun. After sabihin ni John na tayo ay pinatawad na tayo ay may advocate. Si Jesus yon. Sabi niya sa verse 2, He is the atoning sacrifice for our sins. Not only of our sins, or not only for ours, but also for the sins of the whole world. So yung yung kasalanan natin, hindi lang yung kasalanan natin yung binayaran. Pati yung kapitbahay natin na lasenggot basagulero, kasama sila. So yun yung importante na dapat natin ma-realize. Okay?
Si Brad So, Edgar, naranasan mo mga ba yon, Brad? ano na? Naranasan mo na ba yon, Brad, yung yung gano'n na yung tao may nagawa kang mali. O kaya kung baka hindi man mali, yung tao may iniisip pa rin sa'yo. No, pero nung araw nung araw na tayo ang tinuturo sa atin ay manumbalik ka sa Diyos, no. Naranasan mo ba yung gano'n na parang ano ka pa ng guilty, nagigilty ka pa? Ay guilty lalo. Kasi dagdagan pa yung ang mas kinatakutan natin, hindi yung sa tao yung sa Diyos eh. Yun yung Oo. parang nating problema eh. Pero tingnan natin, parang ang nangyayari kasi, takot na takot tayo sa bagay na yon, yung mawala yung fellowship o kaparusahan ng kasalanan. Pero wala namang talagang taong nagtagumpay doon sa hindi na magkasala eh. Di ba? Walang ganun. So anong point na matakot tayo ng matakot? Maniwala lang tayo sa sinasabi ng Bible na tapos na yung issue ng kasalanan, binayaran ko na yan. Ngayon naman, doon sa possible na maisip ng iba na gagawa ng kasalanan ulit-ulit. So natin yon, pagdudahan natin kung genuine ba talaga yung kanyang pag-aaral. Yes. Baka hindi pa born again yun. Hindi naman talaga yung born again. Kasi maaari Yes. tayo sabihan na, parang parang pwede nang gumawa kasi wala na palang issue yung kasalanan. Yes. So, doon naman tayo. Oo. Baka Yun hindi pa talaga talaga yung pinaklaro Christian yun. natin. No, na hindi natin tinotolerate yung ganung bagay, di ba? Yes. Porket alam natin. Malamang sa hindi pa talaga Christian yun. Mm. 'Di ba? Yung ganong parang response nila kapag narinig yung message of grace at makakaisip sila na malaya na sila magkasala. Kahit gaano karaming kasalanan, pwede na. Baka hindi pa talaga yon. Baka ito yung binabanggit ni Apostle yung sa Jude, yung sa letter ni Jude, na merong mga tao na nakapasok sa loob ng simbahan at they turned yung grace ni Lord into license to sin. They pervert the gospel of Christ. So sinasabi nila na pwede na tayong magkasala kasi under grace tayo. So yun yung sabi ni Paul na etong mga taong ito ay nasa kalituhan at hindi sila talaga mga tunay na mananampalataya. Okay? They turn the grace of God into licentious living. So hindi yon, hindi. So kina-clarify lang natin para hindi tayo kasi kadalasan nga ang laging naiisip ng marami sa mga full grace church, pag nasa grace community, yan ay parang nagto-tolerate yan ng kasalanan, pwede na magkasala. So nililinaw natin. Yung Okay, pong so meron ka pang gusto sabihin? yung pong ito kaklaruhin natin. Kailangan ba natin bumawi sa Diyos kung nagkamali tayo? Yun kasi yung sinasabi ng religion bumawi ka. Bumawi ka sa Diyos. Yung ganon, gawin mo to, gawin mo yan para bang Kung kuberan ang gagawin mo, yung mga bagay na yan, to gain God's approval, mali yun. Kasi ang Diyos, hindi naman na i-impress sa ating performance Ang Diyos na-impress sa performance ni Jesus, hindi sa performance natin. So kung gagawin mo yan in order to gain God's approval, para makuha mo yung approval ng God, that is wrong. Kasi we made right with God by faith. Nagkaroon tayo ng right standing with God, inaccept tayo ng Lord, hindi dahil sa nagpakabuti tayo at gumawa ng maraming magagandang bagay towards Him. So, mali yun. Pero kung matapos mong ma-realize yung goodness ni Lord sa buhay mo, that you are forgiven completely, tapos binigyan ka pa ng eternal security, kung matapos mong ma-realize yan, out of gratitude, naisip mong magpakabait, magpakatino, maglingkod sa Diyos, maganda yon. Pero hindi para i-gain yung approval ng Diyos. Yung parang ang dating para ang Diyos tanggapin ka, i-accept ka. Maling attitude 'yon, mali. Pastor, ito pa pastor, bigyan niyo po ito ng detalye, yung tungkol sa repentance. Di ba, yung tamang kahulugan ng repentance na pag tayo nagkamali, ano ba ito? Dapat ba tayo mag-repent
So, kasi yung iba-ibang pakahulugan ng repentance, yung talikdan mo ang kasalanan. Yes. Yung wag ka nang gagawa ng mali. So, ano po bang masasabi natin dyan? Ang repentance kasi in the original Greek word is metanoia, which simply means change of mind. Now, of course, in the process of changing your mind, maaaring kasama na rin doon yung attitude mo towards sin. Oo, pero hindi ibig sabihin ng repentance pagtalikod sa kasalanan. Kaya nabago yung ano niyan, nabago yung kahulugan niyan kasi nung ma-translate na yung original Greek sa Latin Vulgate, ang translation ay ng repentance is repoinitet, nang ibig sabihin turning from sin. Ngayon, kung gagawin mong ah, turning from sin yung repentance tapos siya ay condition para maligtas ka kasi according to the Bible, repent and believe the good news, no? So kung gagawin mong yung repentance ay turning from sin, lalabas niyan ang salvation is by good work. Kasi kailangan mo tumalikod sa kasalanan para maligtas ka. So good works na 'yan. Ang salvation is only by grace. So yung repentance, ang tunay na kahulugan, simply change of mind. So pag nag-change of mind ka, kaya nga sabi doon, repent and believe. Change of mind and believe. 'Di ba? So anong papalitan mo ng pag-iisip? Yung patungkol kay Jesus, sa kanyang person. Oh. Tapos syempre, kaakibat na rin doon yung ano mo, pwede nating sabihin yung pagtingin mo rin sa wickedness, sa kasalanan, kasama na rin naman yon. Pero most likely, hindi turning from sin. Oo. Ngayon, pag nagkasala tayo, do we need to repent? Of course, kailangan nating mag-repent. Pero hindi yung turn from sin na ano. Kung hindi, you change your mind. No? Starting today, magpalit ka na ng kaisipan. Yung bagay na yan, dapat, alam mong hindi tama, wag mo nang gagawin. Okay? Kumbaga, nag-change ka rin ng mind dun sa bagay na yon. Diba? Kung sinasabi ng Bible, kasalanan yan, tanggapin mo na kasalanan. Huwag ka ng mga tuwiran. Diba? Change your mind about that. Halimbawa, dati sa'yo, ang sugal, libo ang halaga. O ngayon, nung medyo na-born again ka na, hinahanap-hanap mo yung may taya-taya, ang ginawa mo na lang, piso-piso na lang, piso-piso. O ngayon, tingin mo ngayon, yung piso-piso hindi kasalanan. Kasi dati, ang taya mo, libo-libo. Ngayon, piso-piso na lang. Okay? Kasi parang namimiss mo yung tumataya eh. So, wag ganon kasi if you change your mind, no? Nag-repent ka, change your mind, ibig sabihin nun, kung ang sabi ng Bible, mali yan, mali yan. Change your mind. Wag mo nang isipin na, hindi, piso-piso lang to eh, kaya hindi masyadong masama ito. Ang masama, libo-libo. Hindi ganon. So, ang punto dyan, change your mind. Okay? Yan yung ibig sabihin ng repentance eh. You need to change your mind about that thing. Kung sabi ng Bible, mali yan, mali yan. So, yun ang change of mind. So, but definitely, hindi siya patungkol sa pagtalikod sa kasalanan. Kasi pag yun ang ginamit mong definition ng repentance, pagtalikod sa kasalanan, at ginawa mo siyang condition para maligtas, works salvation ng lalabas. Pero kailangan ng repentance kasi, pag sa salvation, naligtas tayo because we repented of hindi lang sa kasalanan natin, kung hindi, we repent of who Jesus is. Kasi, dati hindi ka masyadong naniniwala talaga na siya ang tagapagligtas na po pwedeng pagdependihan mo ng sarili mong kaligtasan. Pero ngayon, na-realize mo, kailangan mo talaga si Jesus. So, nag-repent ka. O dating Muslim ka, hindi ka naniniwala na si Jesus ang tagapagligtas. Ang nasa isip mo, ang magliligtas sa iyo si Muhammad, no? O ngayon, nag-repent ka, ibig sabihin, nag-change ka na ng mind. Starting today, si Jesus talaga yung kinikilala mong Savior. Diba? O kung dati atheist ka, no? Wala kang kinikilalang Diyos, hindi ka naniniwala sa Diyos. Ngayon, nag-repent ka, so nag-change ka ng mind. Naniwala ka na merong Diyos. At si Jesus ang tagapagligtas. So, wala siyang kinalaman doon sa turn from sin. Pero, somehow, pwede din nating sabihin, with regards to sin, nag-change ka na rin ng mind. Ayaw mo na rin siya. Ayaw mo na rin siyang gawin. Hindi yung matapos kang tumanggap kay Lord, gusto mo pa rin yung kasalanan. Okay? You need to change your mind regarding sin. Diba? Pero hindi talaga turning from sin ang kanyang definition.
Pero pwede din natin sabihin, with regards to sin, you change your mind also. Huwag mo na siyang gagawin. Yun ang Okay, ano doon. salamat po, Pastor. So, nawa po ay naunawaan ng mga nakapanood sa atin o nanonood sa atin. At doon sa mga makakapanood pa yung ating mga napag-usapan ngayon, of course, what happened when believer sin under grace? Ang gaya na pag-usapan natin kanina ay, of course, we have an advocate. O merong nagtatanggol sa atin o merong sumalo ng ating mga pagkakamali o ating mga pagkakasala, no? Of course, mahalaga yung sinabi ng Pastor Henry kanina patungkol sa repentance. Ano, kung tayo man ay magkamali, of course, merong nagbayad ng ating kasalanan, pero magkaroon din tayo ng kaisipan na magkaroon tayo ng pagbabago ng kaisipan patungkol dun sa kasalanan na wag na natin siyang gawin. No? Yes. So, klaro po yung ating mga napag-usapan, nawa ay tumanim po sa isip natin at nakapagbigay ng kaliwanagan, no, patungkol po sa aral ng biyaya, na ito pong aral ng biyaya ay hindi po ito nagtuturo na tayo ay gumawa ng kasalanan. No? At kung tayo man ay makagawa ng kasalanan, ay meron po tayong kapanatagan sapagkat merong nagbayad ng ating kasalanan. So nawa po ay naintindihan po natin, no, at mapanghawakan po kung ito po ating maunawaan ngayon pong gabi na ito. So salamat po sa mga sumubaybay, sa mga makakapanood pa po nito, ay salamat po sa inyo at nawa sa mga susunod pong mga linggo ng ating pong Grace Life Forum ay makasama po namin kayo. Yeah. So muli po ay magandang gabi po sa lahat at mapagpalang gabi po sa inyo. Pagpalang araw po. Yun nga po, no? Yun yung isa sa mapupulot natin sa Grace Life Forum nito. Is yung ma-boost yung ating confidence bilang isang Kristiyano. Ano? Patungkol sa ating usapin kanina na about sa kasalanan, so hindi na puputol yung ating fellowship, kasi mawawala yung fear, mawawala yung guilt, ay yung ating confidence maboost bilang isang Kristiyano. So sana po ay patuloy tayong makinig dito sa ating Grace Life Forum. Doon sa mga hindi pa nakapag-follow sa ating page, follow niyo po yan para pagka meron tayong video na bago ay ma-update po kayo sa ating mga bagong live. Magandang gabi po, si Brother Jerry po ng Grace Life. Yes, so shout out uli kay Jed, no? Maganda tong sinabi niya ngayon, no? Repent from trusting yourself to trusting Jesus in regards to salvation. Okay. You know, dapat bumalik na yan eh. So tama yung sinabi niya, no? Yung repentance may kinalaman pa rin kung gusto nating maligtas, no? Pero lilipat ka ng tiwala, okay? From yourself to Christ. Okay? So magandang gabi uli sa ating lahat, mga kapatid. Hope to see you next time. Salamat sa inyong pagsama sa amin at naway na pagpala kayo nitong topic natin. Good evening po sa inyong lahat. God bless you all. Okay na. Okay. Isa-isa lang, ano? Kaya pala nating tapusin at kaya pala nating pahabain ng 1 oras eh. Mahigit. Marami pa nga naglalaro sa isip ko eh. Hindi ko na ganong ibinato eh. Kasi sabi ko, haba na to. Okay na yun. Marami na rin yun. Maganda na rin yun. Para po yan sa next, yung tuloy tayo sa tithes. Siguro lalagyan na natin ng type ng kung ano yung tanong para maging curious yung mga nanonood. Kunyari, katulad next week, no, lalagay natin doon FAQ to the Grace Message Part 7. Tapos ang tanong, ilalagay natin. Should believers tithe under grace? Para magkaroon kasi pag nakita, maganda yung pinag-uusapan magiging curious. Lalagyan na natin ng lagyan natin ng tawag diyan ng kung ano yung pag-uusapan para maging curious sila. Ganun. Okay? Marami rin namang nakakapanood nito ng hindi live at napapagpala pa rin naman sila eh. Okay, karamihan nga ng mga nakakanood sa atin, mga worker na mga pastor pa eh. Okay? At sila ay nagiging curious eh. Nagiging sila. Okay, so see you next tong Sunday na to, ha? Mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Makikita nyo sa Sunday kung gaano kanigro tong pamilya namin. Nakita kayo ng mga negro't-negra bukas sa Sunday. Sige. Okay, thank you. Ingat kayo.